Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campos Seminary Edition. At ngayong araw po ay May 6, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Great Tribulation. Nasa Great Tribulation ka ba ngayon? And yung scripture po natin ngayong araw ay Matthew chapter 24 verse 21. Sabi po dito, "For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no and never will be. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang tao'y magdaranas ng matinding kapigatian, hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan." And yung concept po natin na Great Tribulation is the Great Tribulation is mentioned in Matthew chapter 24 verse 21 refers to a period of intense suffering and persecution, while interpretation reminds us that following Christ may involve trials. Yet, Scripture assures us that God remains sovereign and near even in suffering, but the believer tribulation will never end. It is the stage of which God's faithfulness shines brighter. And dito po yung tatlong interpretive option. Number 1, fast. Dahil nga po doon sa past, parang binabalikat sa mga dati nakaraan. Intense suffering during the early church. And yung number 2, present. Suffering in every generation. Future intense suffering. And yung teaching number 1 po natin is suffering is not without a purpose. Sabi po dito na yung suffering, hindi po ito binibigay ng ating Panginoong Diyos na walang purpose. Lahat po yan ay may purpose. And teaching number 2, suffering unites us with Christ. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin, na yung suffering is, nag-unite po ito with our Christ, na yung suffering, hindi po yan manggagawa kung wala yung purpose. At hindi yan ginawa kung walang purpose sa atin ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, suffering achieves for us an internal glory. Sabi po dito na yung suffering is, ina-achieves po dito na yung internal glory, na yung suffering na sa po dito, inaalis po yan para sa, or inaalis po yan para sa, for us. Pero, for our, and para dun sa internal glory na binigay sa atin ng Diyos. And application number 1, consider suffering for joy. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin na i-consider po natin na nag-suffering tayo, but pure joy. And application number 2, participate in Christ's suffering. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin na ating Panginoon Diyos nga po nag-suffer. So, participate in Christ's suffering, na ginagawa po yan talaga ng ating Panginoong Diyos para sa may purpose. And application number 3, let your suffering become your internal glory. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin na yung pag-suffering po is, i-apply po natin yan become, na ayan po yung internal glory na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ng araw. Maraming salamat. God bless.